Chapter 1. Celeste, baby, me and your daddy wants to tell you something. Napatingin ako kina mommy at daddy na nasa harapan ko nang marinig ang boses ni mommy. Ibinaba ko ang lapis na hawak ko at itinigil ko muna ang pagdodrawing sa malapad na canvas para harapin sila. Ano po iyon? Kunot noong tanong ko sa kanila. Their faces were serious. Minsan ko lang makitang seryoso ang dalawa, kaya ibig sabihin noon ay seryoso rin ang sasabihin nila. Tumingin ako kay mommy at binigyan niya lang ako ng makahulugang tingin na parabang sinasabi niyang, brace yourself, anak. Napabilang ako kay daddy nang tumikim siya bago magsalita. You're getting married, Celeste. 4 na letra lamang ang salitang binitawan ni daddy, ngunit para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko iyon. Hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. Hindi pa rin nagsisink in sa utak ko ang sinabi niya. Ako, ikakasal. Joke ba to? I beg your pardon. I blinked. I can't process what he just said on my mind. His word keeps repeating and repeating, but I can't just process it. You're getting married, Celeste, ulit ni daddy. Napapikit ako at nanginginig ang labi na nagsalita. Pero masyado pa po akong bata para mag-asawa. Daddy, hindi pa po ako handa. Nakatingin ako sa mga mata ni daddy habang binabanggit iyon, baka sakaling bawiin niya ang sinabi niya. Ilang taon ka na ba, anak? Si mommy naman ang nagtanong. Naguguluhan man ay sumagot pa rin ako. 26 po, si. You're already in the right age to get married na, anak. Hindi ka na ba mabote pa? Aniya at tipid akong nginitian. Napaiwas naman ako ng tingin. Gusto kong magtampo sa kanila. Gusto kong humindi, ngunit hindi ko yun kayang gawin sa kanila. I don't want to disappoint them. When? As soon as possible, yun lang ang sagot ni daddy at lumabas na sila ng silid. Napatulala ako sa kawalan. Hindi sa hindi ko pinangarap ikasal, pero hindi pa talaga ako handa. Ni hindi ko pa nga naranasan ang umibig, tapos malalaman kong ikakasal na lang ako bigla. Kahit ayaw ko ay hindi ko kayang salungatin ang desisyon ng mga magulang ko. Sa kanila ako namulat, sila ang dahilan kaya narito ako ngayon. Kung wala sila ay wala rin ako. Alam ko namang ginagawa nila iyon para sa ikabubuti ko, pero ikabubuti ko nga ba? Ayokong matali sa lalaking hindi ko naman mahal. Papaano ko siya pakikisamahan? I don't want to enter a loveless relationship. Napabuntong hininga ako nang may maalala. Ni hindi ko man lang natanong kung sino at anong pangalan ng magiging asawa ko. Pinilit kong tapusin ang dino-drawing ko para may mapaglibangan naman ako kahit papaano. Nagugutom, may ayokong lumabas ng kwarto. Hindi ko pa sila kayang harapin dahil baka ano pa ang masabi ko. Ayaw ko pang ikasal. Ngunit saglit, napatingin ako sa dino-drawing ko, napangiwi ako ng mapapangit ko lang iyon. Paano ko na lang kaya ito pipintahan? Napapikit ako saglit at kinuha ang aking cellphone na nasa bedside table para tawagan si Erica, ang kaibigan ko, para may makausap naman ako kahit papaano. Gusto ko lang kasing ilabas ang nararamdaman ko. Hello, Celeste. Kumusta ang love life? Nakangiti siya nang nakita ko ang mukha niya sa screen. Napangiwi ako sa tanong niya. I'm getting married. Halos malaglag ang panga niya sa sinabi ko. Ano? Ulitin mo nga. Ikakasal na ko, kako. Kumurap-kurap siya kaya napatawa ako. Hala, hindi ako makapaniwala, Papa Anong. Hindi rin ako makapaniwala, Erica. Kay kakasabi lang sa akin kanina ni na mommy at hindi pa ko handa. Ano na lang kaya ang gagawin ko? Problemado kong sabi habang nakatingin ng maigi sa screen, umaasa na may maa-advise siya sa akin. Ano bang pangalan ng mapapangasawa mo? Pag ayaw mo at pogi yan, sa akin na lang. Biro niya, tila pinapagaan ang pakiramdam ko. Napatawa naman ako. Sira, ano ngang gagawin ko? Go with the flow na lang, kaya mo bang tumanggi sa mga magulang mo? Umiling ako, hindi ko kaya, masyado ko silang mahal para hindi iyan. Naman pala, just trust them, Celeste. Hindi sila magdedesisyon ng ikapapahamak mo, lalong-lalo na ang mommy mo. Mom knows the best nga, di ba? She smiled at me, a genuine one. Ngumiti ako pabalik, kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Nagpaalam kami sa isa't isa bago ko pinatay ang cellphone ko, sakto namang pagkalam ng sikmura ko. Nagugutom na talaga ako. Tumayo ako at napagdesisyonan ng bumaba.
Akmang pipihitin ko na sana ang seradura nang bumukas iyon at nakita ko si mommy na nag-aalala ang tingin sa akin. May dala rin siyang tray na puno ng pagkain. Mas lalong tumunog ang tiyan ko kaya sabay kaming napatawa. Biglang natunaw ang pagtatampo ko. Akala ko hindi ka nabababa, pasensya na anak, ha? Kung biglaan, para rin naman sa iyo yun, she smiled warmly at me. Naiintindihan ko po, sabi ko na lang. Inaya ko siya papasok sa loob. Ibinaba niya muna ang tray sa bedside table ko at umupo sa malambot na mattress ng kama. Mom, how can I live in the same roof with him? I don't want to tie a knot with a man I don't even love, I initiates out of nowhere. Anak, I'm really sorry but this is your father's decision and I agree with him. This also for you, you are only our daughter and we don't want to risk you. This is for your sake, Celeste, trust us. We have enemies outside and they want to take you away from us. And this man who will you marry is powerful and can protect you more than what we can do. I'm sorry, baby, don't worry, he's a good man and I'm sure he can take care of you. We only want what's good for you. You know how much we love you, right? Always keep on your mind that we love you so much. She gave me a reassured smile. Tumango-tango naman ako. Okay 75% payag na ako pero. Tuldok. Mabibisita ko pa rin po ba kayo ni Daddy? Hindi ko po kayang mawalay sa inyo, nakanguso kong sabi. 16 na ako nang bumukod ako sa kanila ng kwarto, noong una pa nga'y hindi ako makatulog pero kalaunan ay nasanay din naman ako. Hindi lang talaga ako sanay na mapalayo sa kanila kasi hindi ko talaga kaya. Tumawa naman si mommy at niyakap ako. Of course, baby ikakasal ka lang naman, Hindi ka kikidnapin palayo sa amin. Hinayaan niya muna akong kumain at nang maubos ko iyon ay nagtanong muli ako sa kanya. Sino po ba ang mapapangasawa ko? Hindi niyo naman po kasi sinabi kanina, ani ko habang nahihiyang nakangiti. Why do you ask? Taas kilay na tanong sa akin ni mommy na namimiloso po ngunit kapag kuwan ay tumawa rin. Malalaman mo mamaya, Celeste. Hala siya, mauna na akong bumaba, ha? Mag-aayos pa ako kasi dapat maganda ako mamaya. You should take a bath again and wear something fancy, may pupuntahan tayo. Hinalikan muna niya ako sa pisngi at kinuha ang pinagkainan ko bago bumaba. 3 palapag ang bahay namin at modern style yon. Sa 2 palapag ang kwarto ko habang sa 2 naman ang kina mommy at daddy. Ang totoo niyan 2 sana kaming magkapatid ngunit nakunan si mama dahil sa stress. We have many enemies when it comes to business, they are always competing with us. Buntis noon si mama, 5 buwan na, kinuha iyon na pagkakataon ng mga kalaban para sugurin kami. Some pulled their investment in our company. They ruined our family name. They played dirty. Muntikan nang bumagsak ang kumpanya namin at problemado ang mga magulang ko. Gusto ko mang tumulong ay wala naman akong alam pagdating sa business. Minsan na akong trinay ni daddy dahil ako ang tagapagmana pero hindi ko talaga kaya. Hindi para sa akin ang business world. Sa sobrang daming problema ay nakunan si mama. Namatay ang kapatid ko sa loob ng tiyan niya. Halos mawalan kami ng pag-asa noon mabuti at tinulungan kami ng mga Salvatore. Sila ang dahilan kung bakit umangat muli ang kumpanyang pinaghirapang itayo ng mga magulang ko. Utang na loob namin sa kanila iyon, hanggang ngayon naman. Salamat sa Diyos at tinulungan nila kami. Simula noon ay naging magkaibigan na sina Papa at si Jack Salvatore. Tinutulungan nila kami at tinutulungan din namin sila, kumbaga ay magkakampi ang mga kumpanya namin. Naputol ang iniisip ko nang may maalala, kailangan ko pa palang maligo. Matapos maligo ay naghanap ako ng maisusuot. Iyong floral dress ang pinili ko, hanggang itaas ng tuhod ko ang haba noon. Medyo hapit iyon sa akin kaya pag yumuko ako ay luluwa na ang hinaharap ko. Napabuntong hininga na lang ako, tinatamad na akong habarin pa ang suot ko at maghanap ulit ng iba kaya ito na lang, panaresan ko iyon ng 3 inches na kulay pulang pumps. Hindi ko na kailangan pa ng make-up para gumanda, hindi naman sa pagmamayabang pero natural ang ganda ko. Ang sabi ni mommy ay may pupuntahan kami kaya kahit ayoko ay naglagay pa rin ako ng make-up, light nga lang.
Kulay brown at may konting maroon ang eyeshadow ko, natural ang kilay ko kaya hindi na kailangang ahitin pa iyon. Matangos ang ilong ko kaya hindi na kailangan ng Vaseline. Hazel ang mga mata ko kaya hindi na kailangan pa ng contact lens. Natural na kulay pula at plump ang labi ko kaya hindi na kailangan ng lipstick doon pero linagyan ko pa rin. Makapal ang pilik mata ko kaya Vaseline na lang ang nilagay ko roon para tumayo naman at magmukhang kaaya-aya kahit papaano. Iblanuwer ko naman ang buhok bago iyon grenade at pinatungan ng puting laso. Napatingin ako sa refleksyon ko sa malaking salamin na nasa harapan at agad na pangiti. Ang ganda ko. Nag-selfie muna ako at ipinost yun. Wala pang 1 minuto ay naka500 heart na iyon. Napangiti naman ako, ang ganda ko talaga biro lang. Kinuha ko ang Gucci purse ko para may panlagyanan ako ng card at cellphone ko bago bumaba. Nakita ko naman na kanina pa pala naghihintay sina mommy at daddy. Pinuri naman nila ako na ang ganda ko raw. Alam ko naman iyon at hindi na kailangan pang ulit-ulitin sa akin dahil nasasaktan ako. Truth hurts. Limousine ang sinakyan namin kaya hindi ko maiwasang magtanong. Madalang lang kasi nila itong gamitin kaya nakakapagtaka talaga. Saan po ba tayo pupunta at limousine ang ginamit natin? Hindi naman nila ako sinagot kaya napaismad ako. Ang snobber naman ng mga magulang ko. Maya-maya pa ay tumigil kami sa isang mamahaling restaurant. Masasabi kong mamahalin iyon dahil kitang-kita naman sa loob at ilang beses na kaming kumain dito at talagang luluwa talaga ang mga mata mo sa presyo. Pagpasok namin ay walang tao, nirentahan siguro. 2 palapag ang restaurant na ito kaya naghagdan pa kami at halos manlaki ang mata ko nang makita ko ang mga Salvatore na nakapwesto sa mesa at upuan na nasa gitna. Doon ay may napagtanto ako. Damn! Don't tell me. Ayaw kong mag-conclude. Bumalik ang mata ko sa harapan, magarbo ang disenyo noon at may stage rin sa gitna. Nahihiya akong umupo sa harapan nila ngunit bago iyon nagmano muna ako sa mag-asawang Salvatore. Ngiting-ngiti sila habang nakatingin sa akin. Good evening po, Tito, Tita, I smiled and greeted. Good evening din sa iyo, Iha, they greeted back. Wait a minute, my son is already on his way with Lorraine, ani ni Tito Jack Salvatore. Si Lorraine ang babaeng anak nila na siyang bunso kaya overprotective ang pamilya sa kanya. Well, what can I expect? We're talking about the Salvatores right now. Mga big atin. Ilang sandali pa ay halos malaglag ang pangako nang makita ko kung sino ang tinutukoy niyang son. Damn! Hindi ako magkakamali. Bakit ba hindi ko naisip ito? Halos mahulog ako sa kinauupuan ko nang magtama ang mga mata namin. Ramdam na ramdam ko ang paninigas at panginginig ng katawan ko sa magkahalong kaba, hiya at takot. Bakit? Hindi kaya siya ang mapapangasawa ko? Pinanood ko siyang maglakad papalapit sa amin at umupo sa harapan ko nang hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Parang gusto ko na lang lumunin ng mesang nasa harapan ko. Tumayo sina Tito Jack at Daddy, sabay silang nagtungo sa stage habang may hawak na microphone. Okay, mic test. Good evening, ladies and gentlemen. Panimula ni Tito Jack na nakangisi kaya napakunot ang noo ko, kami lang naman ang nandito, We are here today to gather the joke lang eto na, si Daddy naman ngayon. Halos nagtawanan naman lahat ng nandoon at wala pa man ay alam ko na ang sasabihin nila. Napabuntong hininga ako at napasulyap kay Lexus na hindi inaasahang matamang nakatitig sa akin. Siya ang mapapangasawa ko. Hindi nga ako nagkakamali dahil ini-announce nila ang tungkol sa kasal namin. Hindi naman nagsasalita si Lexus na nasa harap ko, mukhang tutol din siya tulad ko. Paano na kaya ang magiging buhay namin? Papaano namin pakikisamahan ang isa't isa? Hindi naman kami masyadong magkakilala. They both congratulated us. Ngumiti na lang ako. Pero kahit papaano ay napanatag ako na siya ang mapapangasawa ko, at least our family knew each other. And yes, I'm going to marry a billionaire named Lexus Clark Salvatore. Matulin na lumipas ang mga araw. Isang umaga, nagising na lang ako na araw na pala ng kasal ko. Dahan-dahan akong naglakad papuntang altar habang akay-akay ako ni na mommy at daddy. Sa simbahan ginanap ang kasal namin habang sa isang kilalang resort na pag-aari ng mga Salvatore gaganapin ang reception.
Tahimik akong naglalakad kahit na nangangatog ang tuhod ko habang same time na pinapakinggan at sinasalo ang liriko ng wedding song namin. I'm so happy, Celeste, boses iyon ni Mommy na naluluhang naglalakad sa tabi ko. Tipid ko na lamang siyang nginitian. Masaya rin naman ako. Masaya akong nakikitang masaya sila. Sapat na yun para ituloy ko tong kasal at huwag tumakas. Habang sinasabayan ang tugtog ng musika ay para bang may nagtulak sa akin na magtaas ng tingin at bumaling sa altar na hindi ganoon kalayo ang distansya sa akin. Napatingin ako sa kanya na siyang nakatingin din sa akin at sa sandaling magtama ang paningin namin ay hindi ko napigil ang maging emosyonal. Ikakasal na ako. Ikinakasal na ako. Bata pa lamang ako ay pinangarap ko ng ikasal sa lalaking mahal ko at mahal ako. Mula sa damit na isusuot ko, sa simbahan, sa reception, sa mga ninang at ninong. I always dreamt about my wedding. Gusto ko ng kasal na tulad sa mga magulang ko, may ngiting nakaguhit sa kanilang mga labi habang binibigkas ang mga pangako sa isa't isa. Ngunit heto ako ngayon, ikakasal nga pero sa taong hindi ko naman mahal at hindi rin ako mahal. Ang unfair talaga ng mundo. Hindi ko na malayang nakarating na pala ako sa harapan niya. Maingat akong binitawan ni na Mommy at inilahad sa nakatayong si Lexus sa harapan ko. Sa sandaling pagdampi ng katawan namin ay may naramdamaan akong kakaiba. Hindi naman siya umimik, habang ako ay nakaisang timbang luha na yata. Naiiyak nga kasi talaga ako. Iniisip ko pa lang ang pagsasama namin ay nahihirapan na ako. Tulala ako habang siya ay nakatitig lamang sa akin. Nagsimula ang seremonya na ang tingin ko ay nalalihis sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang intensidad ng paninitig niya kaya't hindi ko magawang salubungin yun. After saying I do, it's now our time saying our vows in front of God, the priest and the people. I vow to protect you with all my heart in any ways I can. I will do everything for you even if it means sacrificing myself. I, Lexus Clark Salvatore, take you thee, Celeste Jara Villamor, to be my lawfully wedded wife, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you us part. Dahan-dahan niyang binigkas ang mga katagang iyon habang nakatingin sa mga mata ko. Isinuot niya ang singsing sa daliri ko nang hindi pinuputol ang tinginan namin. Napapikit ako ng marahan bago ibinuka ang bibig ko para magsalita. Nakalimutan ko ang sasabihin ko kahit ilang beses ko pa iyon prinaktis kagabi sa harap ng salamin. Humugot ako ng hangin bago marahan na ibinuga iyon at saka nagsalita habang nakatitig din sa mga mata niya. I vow to love you with all my heart. I vow to understand you in any ways I can. I vow to make everything I can do just to make you happy. I, Celeste Jara Villamor, take you, Lexus Clark Salvatore, to be my lawfully wedded husband, to have and to hold, from this day forward, for better, for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, until death do you us part. Nanginginig pa ako nang isuot ko sa daliri niya ang singsing na sumisimbolo sa pag-iisang dibdib namin. Ilang sandali pa ay may binigkas ang pari hanggang sa dumating na ang pinakahihintay ng lahat. Ang halik ng pag-iisang dibdib. Naghiyawan ang mga tao ngunit wala sa kanila ang atensyon ko kung hindi nasa lalaking nasa harapan ko na dahan-daang inangat ang belo ko at saka walang paabong sinakop ang labi ko. Napapikit ako habang sinasamyo ang halik niya. Marahan iyon habang banayad na gumagalaw ang labi namin napatingin ako sa kanya nang maghiwalay kami ngunit hawak pa rin ng magkabilang kamay niya ang pisngi ko. Mas lalo akong naiyak nang sumilay ang ngiti sa labi niya. Unang beses ko yung masilayan at parang may kung anong nagliliparan sa tiyan ko. Dahan-dahan niya akong hinayla at ikinulong sa mga bisig niya. Ganito pala ang feeling kapag ikinakasal kahit sa taong hindi mo naman mahal. In fairness, may tamis din pala siyang itinatago sa katawan. 2 linggo na ang nakalipas simula nang ikasal kami. Habang maaga pa ay ipinasa na nila Daddy ang pangalan ng kumpanya kay Lexus. According to Lexus ay siya na rin ang magmamanage noon. May sarili kaming bahay pero hindi iyon pangkaraniwang bahay dahil sa laki kaya mansion na lang, ang sabi ni Daddy Jack ay si Lexus daw mismo ang nagpatayo noon. Anong ibig niyang sabihin? Na si Lexus mismo ang nag-construct noon. Hindi lang pala siya businessman, construction worker din kung ganun.
Pero syempre, biro lang. Dalawa lang kami sa mansion ngunit maraming bantay sa labas. Tuwing Sabado ay bumibisita rito ang mga katulong para maglaba at maglinis ng bahay. Ako ang nagluluto ng pagkain naming dalawa, ako lang ang maasahan sa aming dalawa sa trabahong iyon dahil maski noodles nga yata ay hindi niya kayang lutuin. Wala siya ngayon dahil nasa office siya at nagtatrabaho. Wala naman akong alam sa ganun kaya rito lang ako sa bahay, besides, hindi pa ako pwedeng lumabas. I don't want to risk my life either. Mas mainam na yun kasi delikado ang buhay ko ngayon. Nalaman daw kasi ng mga kakompetensya ni Daddy na ikinasal ako. Ayon tuloy kumikilos na uli sila. Napabuntong hininga na lang ako. Napakapakialamero nila, may sarili naman kasi silang buhay kaya bakit yung sa amin ang pinapakialaman nila. Pakialamero much. Kasalukuyan akong nakatayo sa sala nang bumukas ang pinto at iniluwa noon si Lexus na galing sa trabaho. Sumulyap ako sa orasan sa may dingding at napansing maaga pa para umuwi siya. Ngunit imbes na makialam ay kumibit balikat na lang ako. As usual ay hindi man lang niya ako tinapunan ng tingin. Tuloy-tuloy lamang siyang umakyat ng hagdan patungong kwarto. Napangiti ako ng mapait, ito na nga ba ang sinasabi ko? Ayokong may kasal sa taong hindi ko mahal at hindi ako mahal. Simula nang makalipat kami rito ay hindi niya ako kinikibo. Madalang niya lamang ako tapunan ng tingin. Kakausapin niya lang ako kung may kailangan siya at bilang ang bawat salita niya sa daliri ko. Iyon lang, tapos wala na. Kumabaga ay para lang akong hangin sa kanya. Ayoko ng ganoon, hindi ganoon ang pinangarap ko. Itiinutok ko na lang sa TV ang paningin ko, pilit na kinakalimutan ang presensya niya upang hindi ako makaramdam ng kirot sa dibdib. Let's eat. Rinig kong boses niya habang pababa sa hagdan na hindi ko inaasahan. Halos manigas ako sa kinauupuan ko. Oh, grip the remote so hard. I can't believe it, did he just ask me to eat with him? Nagkamaang akong bumaling sa kanya, malamig lamang ang tingin niya sa akin na parang wala lang yung pag-aya niya sa aking kumain. Kung wala lang yun sa kanya, pues, sa akin big deal yun. Unang beses niya akong ayaing kumain, sino ang hindi magugulat? But regardless of that, I nodded my head while I'm still dazed. Nauna na akong pumunta sa kusina habang nakasunod naman siya sa akin. Nang akmang kukuha ako ng kanin at ulam ay naunahan niya na ako. Napalunok ako nang magtama ang paningin namin. Kapag kuwan ay siya na mismo ang naunang nag-iwas ng tingin. Siya na rin mismo ang naglagay noon sa plato ko. Hinainan niya ako. Tuldok-tuldok. Napakurap-kurap ako ng ilang beses, tila naninibago. Nang akmang susubos siya ay nagtanong ako, anong nakain mo? Tinaasan niya ako ng kilay at saka inismiran. What do you mean by that? Lumunok ako ng 2 beses bago sumagot, Nung nakaraan kasi Avenue halos hindi mo ako pansinin. Hindi tayo sabay kumain at hindi mo man lang ako kinibo tapos ngayon ay inaya mo akong kumain at ikaw mismo ang naglagay ng pagkain sa plato ko. Tuldok-tuldok panipik. Parang hangin lang ako sa paligid niya, nararamdaman niya ang presensya ko, oo, pero parang hindi niya ako nakikita. Naningkit ang mata niya na parang sinusuri niya ako. Then, what's your point? Nanuyo ang lalamunan ko sa tanong niyang iyon. Ano? Naninibago kay kasi ako, kanda yutal-yutal kong sagot sa kanag-iwas ng tingin. Humalahak naman siya na siyang ikinakunot ng noo ko. Anong nakakatawa roon? Silly girl, he smirked. Napalabi ako at nagbaba ng tingin sa pagkain. Hiniwa ko sa maliit yung beefsteak bago isinubo. Pinapanood naman niya ako. Nag-iwas muli ako ng tingin, naiilang ako. Bakit ba niya ako tinatitigan ngayon halos hindi niya ako tapunan ng tingin noon? Pwede mo naman sabihin sa akin kung gusto mo akong makasabay kumain, sabi niya habang pumupungay ang mga mata niya, and I'm sorry, my wife for being a reckless husband. I'm just busy working for our future. Nahulog ko ang kutsara at tinidor kaya umalangaw-ngaw ang tunog noon sa buong kusina. Imbis na pulutin iyon ay napatingin ako kay Lexus na mataman na nakatingin sa akin. What did you just say? He frowned with my question. I said, I'm sorry, okay. I'm just, no, hindi yun ang gusto kong marinig. You called me what? I was looking desperately at him with hope glistening in my eyes. I'm hoping that I hear it right,
na hindi lang ako pinaglalaroan ng isip ko. Natigilan siya saglit sa kapil yung ngumiti sa akin. My wife. Why? Do you have any problem with that? Mahina siyang tumawa at kinindatan ako, asawa naman kita. Nanlaki ang mga mata ko. Anong, tinakpan niya ang bibig ko gamit ang kamay niya. Paimple ko naman yung inamoy saka napapikit ang bango ng kamay niya. He told me to keep quiet. Huwag ka nang magreklamo, okay? Asawa kita, you're mine, I'm yours and you are my wife. He even emphasized the word me wife, marahan naman akong tumango. Hindi ko alam pero may kung anong nagrarambulan sa loob ng tiyan ko. Naninibago talaga ako. Pagkatapos naming kumain ay siya mismo ang nagpresentang maghugas ng pinagkainan, na nakakapagtaka para sa akin. Hindi ko rin alam kung alam ba niya kung paano gawin iyon. Ako naman gumagawa nito, pamimilit ko. Concerned lang kasi ako sa mga babasaging plato at baso. Baka kasi mag-slip yun sa kamay niya at mabasag. No, I insist. Go upstairs and wait me there. We will talk. May pinalidad ang boses na sabi niya habang nakatingin sa akin. Pero, I looked at the plates and then at his face. Pero, what? Aangal ka na naman. Asawa kita kaya pag sinabi kong ako ang maghuhugas, ako ang masusunod, okay? Malumanay ang boses niya, he even kissed me my forehead. Sa huli ay pumayag na lang ako at umakyat sa kwarto ko. Hindi kami tabi matulog, hiwalay kami at may sarili siyang kwarto at meron din ako. Hindi ko rin alam kung bakit pero siya ang nag-suggest noon. Nang tanungin ko naman siya ay, no, baka tatlo na tayong lumabas, and I don't want that yet to happen. It's too early for that and ayaw kitang biglain, yun lang ang sagot niya na hindi ko naman maintindihan. Tatlo raw kaming lalabas. Paano yun? May isa sa amin na mahahati sa dalawa. Parang tanga. Pero mag-uusap daw kami, ano namang pag-uusapan namin? At saan naman kami mag-uusap? Dito sa kwarto ko. Pero ang sabi niya ay bawal daw kami sa iisang kwarto. Ang gulo niya, promise. Nagpalit na lang ako ng puting sando at pajamang kulay krema na may SpongeBob na design. Humiga ako sa kama ko at ini-on ang flat screen na TV sa harapan ko. Kung hindi ako nagkakamali ay may TV dito bawat kwarto kasama ang guest room, ano pa ba ang aasahan ko? My husband is a billionaire kaya dapat na akong masanay he can even buy the world if he wanted to. Inilipat ko iyon sa Cartoon Network at tuwang-tuwa ako ng Phineas and Ferb ang palabas. Hindi porket 26 na ako ay hindi na dapat ako pwedeng manood ng ganon. Wala namang pinipiling edad ang panunood ng cartoons. Isip bata na kung isip bata pero ano bang pake nila? Ako naman yung manunood hindi sila. Ilang sandali pa ay bumukas ang pinto at iniluwa noon si Lexus. Nagtaka naman ako, anong ginagawa niya rito? Pinagmasdan ko siya, nakaputing sando lamang siya at khaki shorts. Ano ba yan ang gwapo pa rin? Kahit yata punit-punit na damit at madungis na pantalon ang suot niya ay babagay at madadala pa rin niya. Napansin ko ring bagong ligaw siya kasi basa ang buhok niya. Naglakad siya papalapit sa akin at nanood sa ilong ko ang amoy niya. Napanguso ulit ako. Ang bango. Kahit naman yata hindi siya maligo at pawisan ay mabango pa rin. Malinis din siyang tignan kahit may kaunting balbas siya sa mukha. Mas lalo lamang siyang gumwapo dahil doon. What are you watching? Tanong niya kapag binalingan ko ang pinapanood ko at napangiti ng bumungad sa mukha ko ang mukha ni Vanessa at Ferb na magkasama. Phineas and Ferb, simpleng sagot ko. You're already 26 yet you're still watching that. Taas kilay na tanong niya sa akin. Napairap naman ako. Why do you care? It was me who's watching, not you so too out. Humalaklak naman siya pero hindi ko siya pinansin. Ipinukas ko ang paningin ko sa pinapanood ko dahil nadi-distract ako sa presensya niya. Too out. Natatawang tanong niya na parang may sinabi akong katawa-tawa. Sinaman ko siya ng tingin bago nagsalita. My mommy said if I want to say bad words, I should replace it with too out instead of saying the word. She also said that cussing is bad, that's why. Inosente kong paliwanag yun ang sabi ni mommy noong bata ako at pinapaniwalaan ko pa rin yun hanggang ngayon. Tama naman siya kasi siya, masama ang nagmumura pero minsan pag galit ako ay napapamura ako, o kaya naman minsan ay nadudulas ako.
Yun lang ang sagot niya at itinigil na ang pagtawa ngunit ngayon ay nakangiti na siya. Nang akmang uupo siya sa kama ko ay pinigilan ko siya, stop. What? His forehead was creased together. You said that we shouldn't sleep in the same room, so what are you doing here in my room? You have your own, why are here? Sabi ko habang nakataas pa rin ang palad ko. Napatiimbagang naman siya. Ano, tangina, we will talk kaya umusag ka. Wala naman akong nagawa kung hindi ang umusag, naupo naman siya sa tabi ko, habang ako at itinuloy ang panunood. Kita ko sa gilid ng mga mata ko ang pagsulyap niya sa akin ngunit ipinagsawalang bahala ko lang iyon. Ang bilis ng tibok ng puso ko, nakakainis naman. Akala ko ba mag-uusap tayo? Hindi ko napigil ang magtanong. Ang sabi niya kasi ay mag-uusap daw kami pero bakit hindi siya nagsasalita? Gusto ko nang matapos ang pag-uusap namin dahil naiilang ako. Nadi-distract ako sa tingin niya at alam ko namang naka-on, yung aircon pero naiinitan ako. Nang humarap ako ay nagtama muli ang mga mata namin. Napaawang ang labi ko nang aksidenteng bumaba ang tingin ko sa mga labi niya. Napalunok ako nang nag-form yun ng ngisi. Pakiramdam ko ay mas lalo akong nainitan. Para kasing may kung ano sa labi niya na gusto kong matikman, gusto kong mag-iwas ng tingin pero hindi ko magawa. Ayokong gawin. Ilang sandali pa ay hinawakan niya ang baywang ko at ikinandang iyon paarap sa kanya. Hindi ako tumutol at hinayaan siyang gawin ang gusto niyang gawin sa akin at sa katawan ko. Dinampyan muna niya ng halik ang labi ko bago humiwalay at hinanap ng mata niya ang mga mata ko. What are we going to do? Kinakabahan kong tanong habang nahihiyang nakatingin sa kanya. Ngumis siya. Our honeymoon. Honeymoon. Hindi ba't yun ang ginagawa ng mga mag-asawa pagkatapos ng kanilang kasal? Pero walang nangyari sa amin noon dahil hindi niya ako pinapansin. Kung ganon ay ngayon kami mag-honeymoon. Maglalabing-labing ganon. Mas lalong napaawang ang labi ko sa naisip kong yun. I looked at Lexus and stilled when I saw that his eyes were burning with desire. Unti-unti akong lumunok at ako na mismo ang yumuko upang sakupin ang labi niya.